Simulan na natin ang talakayan tungkol sa aming bagong palabas, House of Lies. Para sa mga gustong manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Explain PH. Malapit na kami sa 1,000 subscribers, kaya sana ay patuloy ninyong suportahan ang aming mga video. Sa simula, si Edward ang pinaghinalaan sapagkat siya ang unang inakusahan. Ngunit, habang lumilitaw ang mga ebidensya, naging malinaw na lahat ay bahagi ng isang maingat na inihandang bitag, isang sabwatan upang patunayang siya ang may sala. Ang katotohanan. Si Manang Yoli, ang matagal ng mayordoma ng pamilya, ang nagsindi ng apoy. Ngunit hindi siya kumilos sa sariling kagustuhan. Sinunod niya ang utos ni Thea. Si Thea, ang tunay na utak, naghabi ng plano ng pagtataksil at panlilinlang. Sinasadya niyang sirain ang dangal ni Edward gamit ang galit, kahinaan, at sama ng loob ni Yoli upang magtagumpay ang pakana. Tinupok ng apoy hindi lamang ang mansyon, kundi pati ang tiwala at relasyon ng pamilya. Bawat isa ay nagsimulang gumuho sa bigat ng pagtataksil at mga lihim. Si Marge, wasak na wasak sa pagtataksil ni Paulo, ay hindi na kailanman makakapagpatawad. Ang kanyang pananampalataya at pag-ibig ay tuluyang naglaho. Ngunit si Jasmine, marupok at nagmamakaawa, ay nakiusap sa kanyang ina na huwag hayaang tuluyang masira ang pamilya. Para sa anak, nanatili si Marge, ngunit malinaw niyang sinabi kay Paulo. Magkasama sila para kay Jasmine, hindi bilang mag-asawa. Ang kanilang dating ugnayan ay tuluyan nang nawala, ang pinakanakakatakot na katotohanan. Patuloy na itinago ni Paulo ang pinakamadilim na lihim. Si Ashley ay anak nila ni Thea. Kung matuklasan ito ni Marge, kahit ang natitirang hibla ng koneksyon ay tuluyang magigiba. Kaya muling nagsinungaling si Paulo, muling nagkubli, kahit alam niyang darating ang araw na lilitaw ang lahat. Samantala, lalo pang tumindi ang tensyon. Hinarap na ni Greg si Thea. Hindi na niya kayang tiisin ang paulit-ulit na pagkakamali at mga pakana nito. Maging ang mga pangyayari, 16 na taon na ang nakalipas ay kanyang binalikan nang ipagtanggol pa niya si Paulo. Sa matatag na tinig, nagtanong siya. Hanggang kailan magpapatuloy ang panlililinlang? Hanggang kailan dudungisan ang pangalan ng pamilya? Sinubukan ni Thea na ipagtanggol ang sarili. Iginiit na hindi siya palaging mali. Ngunit para kay Greg, sapat na ang minsan, lalo na kung paulit-ulit na nauulit ang pagtataksil. Sa matinding galit, hinawakan niya ang mukha ni Thea at mariing sinabi, siya pa rin ang may kontrol. At kung muling sisirain ang pangalan ng pamilya, hindi siya magdadalawang isip na palayasin ito. Sa apoy ng pagtataksil, paghihiganti, at mga lihim, dahan-dahang bumagsak ang pamilya Torre Campo tungo sa pagkawasak. At kapag sumabog na ang lahat ng lihim, wala ni isa ang makakatakas sa apoy. Bawat kasinungalingan ay may kaparusahan. Bawat lihim ay may kabayaran. Ang natitirang tanong, sino ang unang guguho at sino ang mananatiling nakatayo kapag nilamon na sila ng naglalagablab na katotohanan? Sa kwento ng matinding tensyon, tuluyan nang hinarap ni Greg si Thea. Hindi na niya kayang tiisin ang paulit-ulit na pagkakamali at mga pakana nito. Maging ang mga pangyayari, 16 na taon na ang nakalipas ay kanyang binalikan nang ipagtanggol pa niya si Paulo. Sa matatag na tinig, nagtanong siya, hanggang kailan magpapatuloy ang panlilinlang? Hanggang kailan dudungisan ang pangalan ng pamilya? Sinubukan ni Thea na ipagtanggol ang sarili. Iginiit na hindi siya palaging mali. Ngunit para kay Greg, sapat na ang minsan, lalo na kung paulit-ulit na nauulit ang pagtataksil. Sa matinding galit, hinawakan niya ang mukha ni Thea at mariing sinabi, siya pa rin ang may kontrol at kung muling sisirain ang pangalan ng pamilya, hindi siya magdadalawang isip na palayasin ito. Samantala, lalo pang nagngit-ngit si Edward. Hawak ang bote ng alak, tumayo siya sa harap ng malaking portrait ng pamilya.
simbolo ng kanilang perpektong imahe. Ngunit sa likod ng makintab na larawan ay nakatago ang pagtataksil, panlilinlang, at mga lihim. Mga apoy na unti-unting tumutupok sa kanila. Patuloy namang itinago ni Paulo ang pinakamadilim na lihim. Si Ashley ay anak nila ni Thea. Kung matuklasan ito ni Marge, kahit ang natitirang hibla ng koneksyon ay tuluyang magigiba. Kaya muling nagsinungaling si Paulo, muling nagkubli, kahit alam niyang darating ang araw na lilitaw ang lahat. Lalong komplikado ang mga pangyayari. Bawat lihim ay kumakalat na parang apoy. Bawat kasinungalingan ay nagiging gatong. At kapag sumabog na ang lahat, wala ni isa ang makakatakas sa liyab. Bawat lihim ay may kabayaran. Bawat kasinungalingan ay may kaparusahan. Ang tanong na natitira, sino ang unang guguho? At sino ang mananatiling nakatayo kapag nilamon na sila ng naglalagablab na katotohanan? Samantala, tuluyan nang sumabog ang galit ni Edward. Hawak ang bote ng alak, tumayo siya sa harap ng malaking portret ng pamilya, simbolo ng kanilang perpektong imahe. Ngunit sa likod ng larawang iyon ay nakatago ang pagtataksil, panlilinlang at mga lihim. Mga apoy na unti-unting tumutupok sa kanila. Patuloy namang itinago ni Paulo ang pinakamadilim na lihim. Si Ashley ay anak nila ni Thea. Kung matuklasan ito ni Marge, kahit ang natitirang hibla ng koneksyon ay tuluyang magigiba. Kaya muling nagsinungaling si Paulo, muling nagkubli, kahit alam niyang darating ang araw na lilitaw ang lahat. Lalong komplikado ang mga pangyayari, bawat lihim ay kumakalat na parang apoy. Bawat kasinungalingan ay nagiging gatong. At kapag sumabog na ang lahat, wala ni isa ang makakatakas sa liyab. Bawat lihim ay may kabayaran, bawat kasinungalingan ay may kaparusahan. Sa sitwasyong ito, lalo pang nagingit-ngit si Greg. Direkta niyang hinarap si Thea, mariing inakusahan sa paulit-ulit na pagkakamali at pagtataksil. Maging ang mga pangyayari 16 na taon na ang nakalipas ay kanyang binalikan nang ipagtanggol pa niya si Paulo. Sa matatag na tinig, nagtanong siya, hanggang kailan magpapatuloy ang panlilinlang? Hanggang kailan dudungisan ang pangalan ng pamilya? Sinubukan ni Thea na ipagtanggol ang sarili. Iginiit na hindi siya palaging mali. Ngunit para kay Greg, sapat na ang minsan, lalo na kung paulit-ulit na nauulit ang pagtataksil. Sa matinding galit, hinawakan niya ang mukha ni Thea at mariing sinabi, siya pa rin ang may kontrol. At kung muling sisirain ang pangalan ng pamilya, hindi siya magdadalawang isip na palayasin ito. Samantala, lalo pang nangngit-ngit si Edward. Hawak ang bote ng alak, tumayo siya sa harap ng portrait ng pamilya, simbolo ng kanilang perpektong imahe. Ngunit sa likod ng larawang iyon ay nakatago ang pagtataksil, panlilinlang at mga lihim. Sa biglaang pagsabog ng galit, sinuntok niya si Greg. Ang kanilang pagtatalo ay nauwi sa halos pisikal na labanan. Malinaw na ipinahayag ni Edward ang kanyang hayagang pag-aklas laban sa sariling ama. Sa loob ng pamilya Torre Campo, lalo pang nag-alab ang apoy, isang apoy na tumutupok hindi lamang sa mansion, kundi pati sa kanilang relasyon, tiwala, at mismong pagkakakilanlan. Sumugod si Paulo upang pigilan ang kaguluhan at pinakiusapan si Edward na kumalma. Umalis si Edward sa galit, ngunit kalaunan ay bumalik upang humingi ng tawad. Nanatiling tahimik si Greg, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at naglalagablab na puot. Sa kaibuturan, pinaghihinalaan niyang bahagi ng mas malaking plano ang asal ni Edward. Pumasok si Regina upang ipagtanggol ang kanilang anak, ngunit sarado na ang isip ni Greg sa anumang paliwanag. Samantala, papalapit na ang pinakadelikadong sandali. Kapag natuklasan ni Marge ang katotohanan, siya ang magiging pinakamalaking kaaway, ang babaeng minsang nagmahal at nagtiwala, ngayon ay maaaring maging sanhi ng tuluyang pagbagsak ng pamilya. Dahan-dahang lumilitaw ang mas marami pang lihim,
pagtataksil, at nakatagong katotohanan sa loob ng Torre Campo Mansion. Hindi pa namamatay ang apoy, bawat revelasyon ay nagiging bagong liyab ng paghihiganti. Sa ibang dako, nang malaman ni Thea na nagkamalay na si Jobert, agad siyang nagtago. Para bang may katotohanang humahabol sa kanya, isang lihim na handa ng sumabog anumang oras. Bumalik si Marge sa mansion, puno ng galit at hinala, at direkta niyang hinarap si Thea. Mariin niyang tinanong kung ano ang tunay na nangyari. Kalma namang iginiit ni Thea na aksidente lamang iyon. Ngunit alam ni Marge na nagsisinungaling siya, na may nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Pinilit niyang ipagtapat si Thea, ngunit lalo lamang itong lumubog sa katahimikan. Samantala, hinarap ni Marge si Paulo. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa insidente ni Jobert, ngunit lalo lamang tumindi ang hinala ni Marge. Malinaw ang kanyang babala. Kung may tinatago si Paulo at nagsisinungaling, hindi niya ito kailanman mapapatawad. Habang nagagalit si Greg, ipinagpatuloy niya ang investigasyon sa sunog ng mansion. Sa kanyang galit at matinding determinasyon, hinanap niya ang katotohanan. Ngunit hindi niya namalayan na ang pinakapinagkakatiwalaan niya, si Paulo, ang tunay na kaaway. Tahimik na kumikilos si Paulo, maingat, walang iniwang bakas. Lahat ay bahagi ng mas malalim na sabwatan, isang planong idinisenyo upang tuluyang wasakin si Marge. Sa loob ng pamilya Torre Campo, lalo pang nag-alab ang apoy ng pagtataksil, mga lihim, at paghihiganti, isang apoy na tumutupok hindi lamang sa mansion, kundi pati sa kanilang relasyon, tiwala, at mismong buhay. Gabi ng katahimikan, ngunit nanatili ang isang tanong. Nang matrap sina Thea at Paulo, may nangyari ba talaga sa kanila? Ang tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa isip ni Marge, lalo na matapos matuklasan ang kanilang pagtataksil. Sandaling natigilan si Paulo, ngunit mabilis niyang itinanggi. Mabigat ang kanyang sagot, sapagkat alam niya, isang katotohanan lamang ang makakasira sa lahat. Ngunit sa likod ng insidenteng iyon ay may isa pang saksi, isang taong nakakaalam ng lahat ngunit na nananatiling tahimik, si Manang Yoli. Kapag nagsalita siya, ang lihim ng gabing iyon ay maaaring maging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng pamilya. Ang tanong, sino ang paniniwalaan at sino ang tuluyang mawawasak? Mas marami pang hiwaga, mas maraming lihim, at mas matitinding apoy ng pagtataksil ang lumitaw sa loob ng Torre Campo Mansion. Bawat revelasyon ay isang pagsabog, handang wasakin hindi lamang ang mga relasyon, kundi ang buong pamilya. Ang susunod na kabanata ng House of Lies ay lalong naging kapanapanabik at puno ng tensyon. Mas lalong nalugmok ang mga manonood sa kwento sapagkat bawat eksena ay nagdadala ng bagong pagkabigla, bagong tanong at bagong apoy ng paghihiganti. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.